Kumusta po kayong lahat at mapagpalang araw pong muli. Yan, ang Mama Lulay ay muli na naman pong makikipagkwentuhan sa inyo at nagbabalik. Ngayon naman po, akin pong ibabahagi kung ako ba ay nahirapan sa aking pag-uumpisa sa aking pagsusubi o pag-iipon. At para sa akin po ay hindi po ako nahirapan na mag-umpisa sa aking journey sa pagsusubi o sa aking pag-iipon. Kasi number 1 po, ugali ko na noon yung maglista ng mga bagay-bagay. Kahit noong nasa Hong Kong pa po ako noon, naglilista na po ako niyan, yung mga nabibili ko, yung mga nako-consume ko kung magkano sa isang linggo, ganun. Pero, hindi pa po ako noon naglilista ng nako-consume ng pamilya ko dito sa Pilipinas. Kasi nga, katulad ng sinabi ko noon, na kapag ako po ay nakapagpadala na, wala na po ako niyan pakialam kasi masaya na ako na naipadala ko na yung allowance ng aking pamilya sa Pilipinas. At ang pangalawa po dyan ay hindi ako yung taong mahilig na gumala. Hindi po ako palagala. Pero talagang ang problema sa akin noon ay mahilig ako bumili ng soft drinks. Mahilig ako mamili ng mga tag 20-20. Ayun. Yun lang po yung tanging inalis ko sa nakagawian ko para makapagdagdag sa aking itinatabi na pera o isinusubi. Pero yung sabihin po na mahilig po akong gumala kung saan-saan, mamasyal kung saan-saan, tapos mag-shopping sa mga mamahalin, hindi po ako yun yung ganong style. Kung mamimili man ako noon, yung sa alam kong afford ko naman. Talagang may pagkamatipid na rin pa ako noon, pero sadyang nasosobrahan lang po kasi yung pakonti-konti na nagagastos ko noon na pa 20-20 sa damit, yung halos mag-soft drinks ako noon ng 3 sa isang araw. Mahilig ako sa kikirya. Yun po yung nakaka-consume ng allowance ko na natitira sa Hong Kong noon. Yun sa mga ganung bagay po ako noon nagagastusan. Pero yung sabihin sa pamamasyal, pamimili sa mga shopping sa mga mamahalin, hindi po. Hindi ko po siya talaga ugali noon. Kaya yun po ay isang ambag rin na nakadali sa aking pag-iipon kasi hindi po ako ganon mahilig sa mga mamahalin. Very cheap lang po yung kayang afford ng Mama Lole. Hindi po siya mahilig sa mamahalin. Basta yung alam ko pong mapapakinabangan ko at alam kong kaya ko namang gamitin ng medyo mag-extend ng matagal yung aking paggamit, okay na po ako doon. May kontento. Ayun. Yun po yung, kung sa ibang term ay, kontento na po ako sa kung anong kaya ng bulsa na, sa anong kaya ng mabibili na meron ng aking bulsa. Yun. At ang ikatlo po na nagpadali sa akin ay yung hindi ko rin po hilig sa mga party-party, ganon. Hindi po ako mahilig sa masyadong mga gimmick, ganon. Yung may mga sinasamahan ka na pupunta kayo sa ganong lugar para gumimik, para mag-party. Andyan yung maninigarilyo tayo, andyan yung mag-iinom tayo, ganon. Hindi po kagawian ng Mama Lule yung ganong party-party sa madaling salita. Kaya, mas madali sa akin ang nakapag-adjust para makapag-ipon. Ayan na po, yung 3 katangian ko na nagpadali para sa aking pag-iipon. Yun yung mahilig ako noon magsulat sa mga nabibili ko at nakatulong para sa mabilis na pag-iipon ko. Ayun. At ang ikalawa po, yung hindi ako mahilig sa pamamasyal. Ayan. Mas madali po kasing makakadagdag sa ating pag-iipon kapag hindi tayo nakakagastos sa pagpunta sa kung saan-saan. Ayun. At kung may iwasan natin yung pagiging mahilig natin sa mga medyo mamahaling bagay, ganon. Hindi ko naman po sinabi na gawin nyo rin. Pero para sa akin po, yun po yung nakaambag sa akin na mas mabilis ako na
natuto na mag-ipon. Ayun, mas madali kong na-develop sa sarili ko yung pag-iipon at consistent. Ayan. Kaya ako mas madaling naging consistent sa pag-iipon kasi wala po akong maraming kailangan na alisin sa nakagawian ko dahil hindi na po talaga ako yung taong magastos noon pa man. Ayun. Kulang lang po talaga ako noon sa kaalaman kung paano ko gagamitin ng wasto yung aking sinahod at kung paano ko ibabudget yung pangangailangan ng pamilya ko sa tuwing darating yung araw ng ating sahuran. Pero thanks God dahil natuto na po ako sa mga bagay na kailangan malaman para makapag-ipon kahit kaunti. Kaya very thankful po ang Mama Luley. Ayan. Yan po yung pangalawa. Yung di ako mahilig mamasyal at di mahilig sa mga mamahaling bilihin. At ang ikatlo po dyan ay ang hindi ko rin po hilig sa pagpa-party-party, sa sumasama kung saan-saan, at nakakapagdag ng gastusin sa pag-iinom at sa pag-sisigarilyo. Yung iba nga po ay sa pag-susugal. Ayan. Yun po ay hindi ko mga nakagawi ang hilig. Paminsan-minsan po noon, sa totoo lang nakakataya ako sa Mark 6. Pero hindi ko po siya naging hilig. Hindi ko po siya nakagawian na halos linggo-linggo, ganun natataya ng Mark 6, hindi po. Parang 1 pesos lang yata sa isang buwan. Yun natatandaan ko sa nung nasa Hong Kong pa ako. Ayan. Inuulit ko po, ang mga nakaambag sa akin para mas mapadali ang aking pag-iipon ay pagiging mahilig ko sa paglilista noon ng kahit na napakamurang bagay na aking bibilihin. Ang ikalawa po dyan ay hindi po ako mahilig mamasyal kung saan-saan at hindi po ako mahilig mag-shopping ng mga mamahalin at branded. At ang ikatlo po ay hindi po ako mahilig sa gimmick. Yan po yung mga nakapagpabilis sa akin dahil napakadali lang po sa akin na mag-ipon dahil yung mga mahihirap na iwasan ng isang tao ay hindi ko nakagawian noon. So, ayun na po. Sana po ay nakatulong ang aking munting na ibahagi na naman at sa mga willing po dyan na gustong mag-start na mag-ipon kahit sa maliit na halaga lang po, start nyo. Kung kailangan mag-umpisa po kayo sa $10 sa isang buwan, start nyo po kasi ang $10 isang buwan sa isang taon, magkano na po yun? 120 MOP na po yun sa isang taon. At least, na-develop nyo na po yung importante na kailangan sa pag-iipon, yung maging mapagtimpi. Ayun. Kasi number 1 po yan kapag mag-iipon tayo, kailangan natin magtimpi kasi napakaraming tukso po sa paligid na pwede natin napaglaanan ng ating kakaunting ipon. Yung kakaunti nating naitatabi, yung kahit pas $50 na lang na laman ng bulsa natin kapag natukso tayo sa mga bilihin dyan sa palibot, napakadali po niyan mawawala sa bulsa natin. Yon. Kailangan po natin matutong magtimpi. Yan para sa akin po ha, kasi yun po yung talagang dinevelop ko, yung kailangan ko matutong magtimpi sa lalong-lalo na sa bilihin. Kaya ako talaga sinanay ko rin na huwag magdala ng pera kapag lumalabas. Kahit gaano pa yan kalayo, sinasama ko ng mga amo ko noon pag lumalabas ng baby pang alaga ko. Hindi po talaga ako nagdadala ng pera. Kahit sa pamamalengke na noon at pagsusundo sa aking alaga, hindi na po talaga ako nagdadala ng pera. Napakalaking ambag po yun para matuto po tayong magtimpi. Kasi wala po tayong dinudukot sa bulsa na dala-dala natin na pera. At ayan na po yung aking 3 katangian na nakapagpadali para sa aking pag-iipon, sa aking journey sa pag-iipon. Ayan, hindi po ako nahirapan dahil meron po akong mga katangian na nakatulong sa akin. Yon, yung mga katangian ng isang tao na mahirap alisin ay hindi ko naman po na-develop sa sarili ko. Kaya mas madali po akong nakapag-adjust sa pag-iipon. Yan. Ang mahalaga po ay atin pong umpisahan. Kung gusto mo pong makaipon, umpisahan mo po kahit sa kaunting halaga. Napakalaking bagay po na
Isang buwan ay meron ka pong maititira na kahit $10, pag-umpisahan mo lang. O at least sa isang buwan, nakapagtira ka ng $10 sa isang buwan. O kung ma-develop mo po yun sa isang taon, di $120. O halos 1,000 peso na po yun kung i-convert. Basta umpisahan mo lang po kahit sa kaunting halaga. Ang konti-konti ay lumalaki. Ayan, yun lamang po ang masasabi ni Mama Lolay. At maraming salamat po sa panonood. Sana po umpisahan mo na ang iyong pag-iipon. Ayan. Congratulations po kapag ikaw ay nakapag-start at naituloy-tuloy mo. Ayan. At ayun na nga po, tapos na po ang Mama Lolay sa aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa video ito. Ayan. Thank you so much po. Bye-bye! Huwag po nating kakalimutan ng palagi ang pagdadasal sa Panginoon para tayo po ay laging may lakas na lumaban sa hamon ng ating buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless! Bye-bye! Ingat po saan man po tayo naroroon sa araw-araw.